Kahapon ho, yung ikalimang o ikasampung araw ng trial at for the first time ay sumalang yung dalawang dating land bank na mga managers. Ito yung pagsisimula ng Article 1, no? Itong mga misuse ng paggamit nitong confidential funds. So, medyo nakakagulat yung mga bank withdrawals Nung pinapanood ko, maikli lang yung yung kanilang 'di ba, yung trial day, pero marami ho silang mga binunyag talaga na binanggit dito yung takeaway, yung parang unusual na withdrawal na yung isa 125 million four times, a total of 500 million. Yung isa namang nag-testify, si Nenita Camposano naman, yung sa DepEd Land Bank, 112 million, parang tatlong cheque naman, 37.5 million. As far as you are concerned, itong development, how would you assess it, Attorney? Competent at marunong naman yung mga bank managers at mukhang nagsasabi naman ng katotohanan sapagkat tayo na may experience sa bangko, may kliyente tayong mga banks, alam natin yung proseso. So pretty ganun ho naman talaga yung mga pangyayari sa bangko. But we understand yung kanilang characterization dito sa mga nababanggit o inimbestigahang mga withdrawals na unusual nga. Unusual in the sense na ang lalaking amount. Kaya nga a few days before, kinakailang tawagan sila para magdagdag ng cash nila kasi wala naman silang ganyang kalalaking cash sa branches. O, pangalawa, very unusual din sa transaksyon ng gobyerno kasi yung land bank, yan yung depository ng halos lahat ng government agencies. So yung mga legitimate at mga regular transactions, it is usually issued na cheque. Tapos, check ngalan nung supplier, contractor, o sino mang kailang bayaran ng gobyerno. In this particular, at dinedeposito yan na nakikredit sa account. Ito ay talagang tahasang wini-withdraw as cash. Yung mga cheque pangalan, yung pay, isang lower ranking official lang ng DepEd o kaya OVP. At bayon-bayon, o kaya mga gym bags at karton-karton yung mga pinaglalagyan nila. So, cash na nila. So, unusual ho talaga yon. Unusual din ho na normally yung mga transaction irregular, yung mga hindi regular ang pagre-release kasi nga depende yan sa pagpo-process. Ito kasi parang every 3 months merong ganyan Oo, every quarter. Sense, yun nga yung sinita ni Senator Judge Ping Lacson, naalala nyo? Di ba? Oo. Quarterly. So para bang for those land bank for example, nasanay sa mga government transactions, unusual yan. So malamang nasa isip nila baka confidential fund ito o hindi ito, but wala silang magawa tinawagan sila, sinabing legit yan. Well, it is their job. Pera yan ng DepEd, OVP, edi i-release mo. So, maganda naman at hindi na nag-cross-examine yung defense. Kasi nga, if the witness is competent at nagsasabi ng totoo, at yan naman naka-record lahat, di ba? May mga ledgers, may mga CCTV. Huwag mo nang tanungin, baka madiin ka pa. At saka talagang inamin naman ng defense na talagang authentic yung mga cheques, kaya hindi na sila nag-cross di ba, attorney? So, pero yung binabanggit nyo kanina na sabi nga nila, medyo unusual, irregular. Pero doon sa pagsasaliksik o yung pagtatanong din ni Senator Alan, inamin din naman nila na wala naman silang nakikitang, di ba, sabi nila, parang ano ba yung masabi niya, kaduda-duda or whatever na suspicious or masasabing illegal. Pero nagtataka lang yung ibang trial judges, yung mga senator judge, bakit hindi kinall out sa dito sa AMLAC na dapat ganyang kalaking amount hindi dahil because on the basis o hindi sila nagduda kasi tingin nila it's office of the OVP or the DepEd secretary. Well, alam ho ninyo, yung the duty to report sa AMLA, sa batas, no, at saka central bank regulations at banking regulations, at two ways ho yan dalawang basehan. Number one, kung covert transaction yan. Pangalawa, kung suspicious transaction. Okay. So, assessment nila parang hindi suspicious So, ibig sabihin, hindi sila kinag-call out sa AMLA, di ba? Hindi ho, i-report pa rin nila yan kasi covert transaction kaya nga. So, automatic kasi beyond 500,000 pesos cash withdrawal. Ganon? Correct. So, naka-record din yan. Kasi nga, automatic yan, computerized yan So, wala na silang iisipin pa, may suspicion o wala, i-re-report. So, yung suspicious, maaring sa tingin nila, hindi to. Kasi ang suspicious, ibig sabihin, yung isang tao na wala namang kakayanan na may perang ganyan, biglang magde-deposit o magwi-withdraw, di ba? Ito kasi,
gobyerno may budget naman sila, di ba? Account naman nila yan. So, hindi naman, tama ho naman na hindi suspicious yun. Oo. Yung unusual, but Oo. the fact that it is unusual, hindi naman automatic na illegal na yan, di ba? It is for the courts. Kaya nga ito, this is just laying the premise for the prosecution. Ang value lang nito is to show na, para magimbal din tayo at mga judges na ganyan pala kadali mag-withdraw ng confidential fund. Kaya nga dapat bawas-bawasan yung confidential fund kasi in the first place, questionable nga bakit binigyan ng intelligence fund, confidential fund ang OVP, DepEd. Wala namang security or intelligence gathering function ang mga ahensya na ito. So dapat Kaya nga. explain din ng presidente kasi galing sa Oo. budget ng presidente yan. At kung babasahin natin yung circular tungkol sa allowed transfer of intelligence fund, kinakailangan may intelligence or security function yung bibigyan mo. Ito hindi Oo. But Kaya siguro nga, dahil oo. kaibigan sila noon, di binigyan, Kaya nga, di ba? binigyan. Kaya nga. Kaya in-accommodate. So which brings me, attorney, to the next question. Kasi yung susunod na round, ito na nga, yung mga COA auditors, di ba, doon natin malalaman how this money were disbursed, how this money were audited. Dito na yung mga, di ba, yung lumutang na notice of disallowance. So ito tingin nyo, dito ho papasok yung, let's say, maraming pagtatanong o cross-examination ang defense, attorney? Malamang dyan. Kasi yan ang mas importante. Na, kasi yung pag-withdraw, wala kang magagawa dyan. Pera nila Kahit Kaya nga, unusual. Ang isang value siguro nito, Danny, yung bang, kaya tinatanong saan ba linagay, ilan ba yan? Kasi Sino yung tumanggap, di ba? ito, Oo. i-check nila yung testimonya ni Madriaga. Kasi di ba sabi niya na Ibabangga, no? dinala ko sa opisina ng ombudsman kung kani-kanino, hindi naman security gathering yon. So, kung yung mga detalye na yon magkatugma dun sa sinasabi ni Madriaga, so maaring ma-overcome yung duda sa kanya na may mga kaso siya, mga ganyan, conman daw siya. Kung magkatugma naman yung sinasabi niya dun sa anong klaseng bag siya, anong date, yung mga timeline, baka nga maging credible yung kanyang testimonya. But beyond that, ang mas importante is saan ba ginamit ito at paano ba nadokumentuhan. Doon papasok, attorney, yung to interrupt. Yung doon papasok yung mga, let's say, mga fictitious names na nag-acknowledge nung receipt. Yun yung mga acknowledgement receipt na ibig sabihin, ito mga katulad nila Mary Grace Piatos, di ba? Yung mga pangalan na yan na wala naman daw sa, di ba, sa statistics to PSA. Ito na yung, kaya mas interesting itong next round na titingnan natin sino yung mga na-benepisyo nito mga, let's say, pera na cash, di ba? Tama. Hindi lang yung fictitious name. Kasi fictitious na, sabi, alias na yan Oo. Ang mahirap kasi, fictitious persons, they don't exist. So, maintindihan natin kung naka-alias, pero mapapakita mo kung sino talaga tumanggap. Ako ho yun, kunwari lang yung pangalan ko. Ang problema kung walang tatayo na ganun, talaga nga, nawala yung pera, di ba? They are accountable. Pangalawa din, dun sa mga resibo, maraming mga iba-ibang pangalan, iisang pumipirma. Hindi rin tama yun. Kahit aliases yan, kanya-kanyang pirma dapat, di ba? So, Tama. plus yung may mga nagtestigo kasi ng mga empleyado, ng mga opisyal niya sa DepEd, nakakatanggap sila ng envelope na may cash. Oo. So, mga ganun. Okay. Yung sinabi din ng AFP na yung kiniklaim nila na pinondohan nila sa intelligence fund nila, hindi naman kasi may sarili kaming budget. So, ito yung mga hawak ng prosecution. So, pagdudugtungin nila yan. Ang importante din dito, sana, Danny, marinig natin yung explanation ng Vice President. Kasi so Kaya far, sa sa next kanyang round, sinumpa ang answer, hindi niya ina-explain Ina-avoid lang niya. Okay. So yun, interesting din yun na hintayin natin. Attorney, kakambyo lang ako at baka ito na yung at least kulang na kasi tayo sa oras. Yung tungkol dito sa pagsampa naman ng impeachment, yung complaint, sa ethics complaint dyan sa ethics committee, di ba? Yung kay Senator Judge Pia Cayetano, allegedly itong splice video na parang di ba, iniba yung konteksto ng paglalahad ho ni Prosecutor Chel Jokno. Ito ho ba, is this something na medyo naalarma din kayo dahil parang ito ay nawawala yung issue ng neutrality on the part of a senator judge? Well, definitely. At kaya nga, saludo din tayo dun sa mga grupo o individual na nagsampa ng ethics complaint sa Senado para mapanagot o at least man lang matigil ito sapagkat dapat seryosohin naman ng mga senator judges ang trabaho nila at seryosohin din nila yung ethics nila at rules nila. Yung sumumpa niya na maging impartial judges. Meron din sa rule nila, Section 18, na bawal yung magsalita sa merits of the case outside the impeachment court. Bina-violate nila, lalong-lalo na kung mag-i-splice ka ng video para palabasin na
opposite yung sinasabi nung isang prosecution attorney, isang congressman, unethical nga yan. But whether or not magtatagumpay sila, hindi natin alam. Sa akin, bilang isang abogado at dating kaya nga. national president, baka mas mabilis o kaya mas stricto ho kasi yung Oo. code of Code of conduct. conduct of Oo. professional responsibility and accountability of lawyers. At least Meron kayo, kaming oo. specific section dyan sa Oo. bagong CPRA namin, section 36 to 44, Oo. pertaining to social media and the internet. So Oo. bawal na bawal yung mag-splice at Ayun. mag-misinformation. So importante yan from lawyers katulad ninyo, mga legal, 'di ba? Mga 'di ba, yung insights ninyo, talagang this is something na red flag, 'di ba? Na hindi dapat mag-anchor or mag-ano ka doon, 'di ba? Doon sa yung let's say you will distort or whatever, splice the video para to advance your own well, whatever political or personal interest, attorney. Well, tama ho yan. Of course, we leave it to the senators to decide kung will this be an actionable ethics case sa kanila. Pero sa ganang sa amin, sa mga abogado, malinaw ho yung bagong code of Conduct. professional responsibility accountability na Okay. a lawyer must act with honesty, observe honesty, and act with integrity in his personal and professional life. Oo. At malinaw yung responsibility of lawyers pagdating sa social media na yung bang we cannot post this or disseminate false statements or commit any act of disinformation. So kung Ayun. nag-i-splice ka para palabasin yung Parang opposite, disinformation na rin yun, di ba? Oo. Nag-a-anchor na rin on disinformation yun, di ba? so baka sakaling mas mabilis yung Supreme Court o IBP na action ito. Kasi siyempre, Okay. mas impartial kasi hindi naman nila kabaro unlike the senators, maintindihan natin kasama nila yan na oo. senador. So attorney, parang tingin nyo, even if the Senate Ethics Committee will not act on it, tingin nyo may mga, let's say, iba pa rin mga organization like the Supreme Court can act on it even kung hindi aksyonan ng mismo mga kapwa senador? Ganon? Yeah, Based on oo. that Kasi- based on that conduct na ginawa ni Senator Judge Pia? Malamang kasi mas specific yung code of professional responsibility and accountability eh. Okay. So Sige po. at separate and independent ang Supreme Court at yung IBP as an investigating body sa Senado.